Good morning po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam the Filipino channel lang niyo pong negosyo. Today is May 26, 2026 at tayo ngayon ay papunta dyan sa may Alpha Mart Isabela D. Valenzuela sa may MacArthur Highway, Morelos, Valenzuela po yan. At dadalhin po natin yan sa may Gente de Leon po yan, 3S Center sa may Gente de Leon, Caracatan, Valenzuela. Okay, magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha sila. Disclaimer lamang po ang content po natin na kalsada at hindi ang passenger kaya naman gente. Kaya naman sakasakali mo po naman marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan. Talagang opposition. Ay, wala po kinalaman ang channel na ito. Wala po pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-usapan dito pawang dito lang po yan sa loob at wala po pinapatungkulan. Ang Pangulo kasi wala sa kanya yung issue. Ang Pangulo, kahit sino ang leader niyo dyan, ang Pangulo nandyan lang. Pagtulungan ng Pangulo ang pinagatibo sa legislatura. So, sila dapat ang umano. Kung may problema sila dyan, dapat alam nila yung priority para sa taong bayan. Hindi para sa isang politiko, hindi para sa pagtanga, hindi para sa pagtatakip ng mga gusto nilang pagsakpan. Mga kaso dyan. So, sana mo gano'n. Kasi ang Pangulo, hindi makikialam kung ano nangyayari sa Senado, hindi mo gusto pero walang gagawin ng Pangulo dyan. Pero kung huwag mo lang kalimutan na meron silang mandato. Gumawa ng batas, maputing batas, magandang batas para sa taong bayan. At yun hindi yung gusto ng Pangulo. Hindi na daw na may sasasabi na may mga nananawagan na wala ng integridad, na wala ho yung magandang imahe ng Senado. Ngayon nagbago yung opposition. Nagbago yung liderato. Parang nyo ho doon, nagbago ho ba? Nawala ba ang integridad ng Senate? Ang sabi nga natin yan, political tension, political noise, alam din yan eh. Partito ng demokrasya, pero kahit sabihin natin itong part ng demokrasya na mag-ingay sila, sana yung pag-ingay nila para sa taong bayan, hindi ba sarili? Kasi yung iba nakikita na nag-ingay sila, para nga may pagsakpan o may kampihan na nakakasira in a way, yung sa pagiging neutral nila. Kahit sabihin natin politiko sila, oo. Kahit na nag-engagement numbers din yan eh. Pero gagawin nyo yan hindi para sa sarili or para sa vice-presidente. Gawin nyo para sa taong. Ganun lang yun. Mapabalik lang ako kay Senator Bato de la Rosa. May kautusan ba kay Pangulong Bongbong Marcos dito para sa pag-aresto kay Senator Bato, considering na ilang araw na pong tumatakbo yung process mula nung mailabas din yung walang TRO na decision ng Korte Suprema. So, maaari ng aresto si Senator Bato. At actually, nagkaroon ng pronouncement ang NBI-PNP na ready to go sila. May tracker team na para hanapin si Senator Bato de la Rosa. Yes, yun po. Nakita ko si Secretary Gida sa effect ng warrant of arrest. Pinapahanap naman po. May information ba ang palasyo kung may report ba kayo natatanggap kung nasa Senator Bato? Nag-report naman po sila sa palasyo, pero sabi nga na po natin, yung mga operational matters, hayaan ko na po si Secretary Gida magsalita ba po. Yes, hindi naman po sa operation, ma'am, pero sa Pilipinas pa ba si Senator Bato base sa nakarating na impormasyon sa inyo? Hayaan na po sa audience po kami masabi. Hindi ba kayo napapagalan sa operation to arrest si Senator Bato? Hindi po. Hindi po madali pagpapa-aresto sa mga tao talaga nagtatago at may mga tao tumutulong para itago ang ibang tao sa ganito. So, kailangan na po talaga na tutok. May naalala ako, may binanggit ng Korte Suprema kung bakit nag-issue sila ng TRO. Hindi sila nag-issue ng TRO pala, sorry, correct na. May sinasabi doon dahil may binanggit ang Pangulo na wala siyang utos. Na-arrestuhin kahit na merong ICC warrant. Na-arrestuhin si Senator Bato. Kaya hindi pwedeng sabihin na sinikil ang kanyang karapatan. Diba? So, sa ngayon, meron akong utos ba? Klaro ba? May utos na ang Pangulo na talagang implement mo ito? Meron po. Meron po.
May utos na po yan. Okay. Ganun din doon sa mga susunod pa na mga maaari may mga ilalabas pa lang mga warrant ng ICC. Agad-agad ba, automatic pag lumabas o yun, pwede na. Baka kasi magkaroon ulit ng custody. You refer to Senator Bato. Ay, Senator Oo. Let us see po, ayaw ko mag-isip, ayaw nating mag-speculate. Basta po kung ano po yung ginagampanan po ngayon ng ating mga law enforcers. Sa tulong na rin po, sa utos na rin po ng DOJ, yan pa rin po ang ipapatupad. Okay, ako hiling-huling hirit ko na lang, Yusek. Ang NBI nagsabi, si Senator Bato de la Rosa ay armed and dangerous. May mga lumalabas ngayon na information na marami siyang armas o baril na rehistrado naman under his name. Although, ito ay subject ng confirmation mula sa Philippine National Police. Kayo ba na pala, naniniwala kayo na dangerous si Senator Bato de la Rosa? Armed and dangerous. Alam mo, mahirap magsalita. Mahirap magbigay ng Ay opinion sa nako, tungkol dyan. bumikot Pero pa. ang mga taong nasusukol, kailangan may proteksyon. Hindi po ito lahat galing sa proteksyon. Lahat ito po na nilibig niya ay galing kay Senator Marcoleta. At sinabi naman po ni Mike Benson na siya nagbigay ng 30 million. So, kung nagkaroon po siya ng issue about slander, direct bribery, hindi po ito para po sa lang sila. Nangyari po ito dahil sa pag-uusisa na rin ng media because hindi nagtugma yung salarin niya. Ito niya. So, mahirap ito. At the problem with some people nowadays, kapag ka po na aakusahan ng kaso o nare-reklamo sa mga kaso, ang sasabihin, gusto silang po talag. Yung mga ebidensya naman po ay galing sa kanila. Yung mga pag-amin naman po ay galing sa kanila. So kung mapilipensa naman po nila ito na maayos, wala naman magiging problema yan. Kaya naman, nagkakong po nandiyan yung mga ebidensya na nagsusumigaw sa mga na dapat kayong kasuhan. Diba? Dapat yung ireklamo ng slander and indirect bribery. Because of the piece of evidence that they even submitted and admitted. Pero categorical ma'am, hindi ito itinulak ng gobyerno, ng administrasyon yung kaso laban sa kanila. Hindi po, kasi sabi nga po natin, sa kanila nga po galing yan eh. Hindi siguro naging masyadong mapanuri ang mga taga-media. Hindi naman lalabas ng talent and source na para pagkumparahin. Alright. Malinaw. Maraming salamat sa umagang dito, Yusek. Sana po sa susunod ulit. Maraming salamat. Good morning. Maraming salamat, Tabote. Salamat. Magandang umaga. Yusek Undersecretary Claire Castro, Palace Press Officer ng Presidential Communications Office, mga kapuso. Oras po na natin 8:28 na po ng umaga at mga kapuso na po unpredictable na talaga ang panahon ngayon. Nakakababa po ng immunity. Kaya talagang cancel na mga plano mo kung magkasakit ka. Para sigilan sa inyong mga plano, mag-Potency Plus Zinc Advance every day. May vitamin C na helps sa immunity booster. Zinc that helps sa immunity shield, plus vitamin B3 that helps sa immunity support with proper diet and exercise. Yan ang power of 3 na makukuha mo lahat from Potency Plus Zinc Advance. Sige lang, sige lang. Ascorbic acid plus zinc plus cholecalciferol is the generic name of Potency Plus Zinc Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Oras natin, 8:29. Labanan ng fake news. Dapat totoo. Oras, 8:29. Ako,
Right man, legalidad at among kayang gamot, ipilit at tingin. Basta right man, dahil gusto namin na gumaling kayo. Everest refrigerators. Ano Everest included? Of course, don't you know I got it together? Everest refrigerators. Keeps food smelling fresh. Everest from Everest. Everest Appliances, bringing quality and wellness. Home, health, wellness, and energy saving. Everbest from Everest. Right man ako. Yan ang pamilya. Ito ang kailangan ko na. In 200 meters, you will arrive at your destination. Right man, legalidad at among kayang gamot, ipilit at tingin. Basta right man, dahil gusto namin na gumaling kayo. Sadaling ulit tayo kung Arrived at your destination. Ayurveda Draw, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa Ethics Free, luto ko bilhin. Alala, yung pinakasal, wala nang dapat ito sa kumontan. Saan po banda? dito kanina. Kaliwa na po. 8:33 ng umaga. Sa weekend. Balitang hindi dapat pag-prosen. Mga impormasyon bago at totoo. Dito sa Double B. Bagong Balita. Samahan sina Joel Reyesabel at Rowena Salvacion sa Double B. Bagong Balita. Araw po ngayon ng Martes, ika-26 ng Mayo taong 2026. Narito ang mga balitang hindi mauuli, hindi patitinag. Ako ang inyong kapuso, Rowena Salvacion. Mga balitang siksik sa impormasyon. Sa ngalan po ni Joel Reyesabel, ako naman ang inyong kapuso, Weng de la Pena. Samahan niyo po kami dito sa Double B. Bagong Balita. Fuel discount program patuloy na itinutulong ng Department of Energy ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ayon sa DOE, patuloy ang kanilang pag-iisip-ugnayan ng mga industry para bigyan ang palawak ang discount program para sa mga PUV drivers, mga TNGS drivers, delivery drivers at iba pang motorista. Pati naglalabas ang sabi ng updated na listahan ng mga pagkakitaan na nagbibigay ng fuel discount kabila. Ayan, sunod drop na natin. Discount days, Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. Ingat at God bless. Paalam po muna po samantala tayo gagawa ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po.